Philippines and jet ski holiday. Right now, from Manila to West Philippine Sea via jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to BBMs only. Big allowance and BBMs are prohibited. Huwag niyo kong subukan mga putang ina niyo. Vice Ganda. You are celebrating your birthday today. Ang Vice na walang kasing ganda, who has made so many millions of our Filipino brothers and sisters happy on a regular basis. Just watching your program. You gave a face of a Filipino who is very happy. At I wish that you will succeed for more so many years, and that I pray to God that you live for 1,000 years. Guys, maraming salamat sa tulong mo sa tao pati sa akin, and ang sinasabi ko, sana tatagal ka. Mabuhay. Vice Ganda, walang kasing ganda sa bayan natin. Maiba naman tayo. Itong si komedyanting Vice Ganda. Ayun, nag-joke na naman, no? At binuhay niya yung jet ski na sinabi ni Tatay Digong nung kampanya na pupunta siya doon sa mga Chino in a jet ski at paalisin sila dahil ang inaangkin nila ay teritoryo ng Pilipinas. At sinabi pa nitong Vice Ganda, win a one-trip jet ski ticket to The Hague. Well, alam nyo, matagal na ako naninindigan sa karapatan ng malayang pananalita. Totoo, may karapatan si Vice Ganda na magsabi kung ano mang gusto niyang sabihin, kung ano kanyang nasa loobin, no? Ang akin lang, siguro, Vice, bago ka magsalita ng ganyan, aminin mo muna na ang nagpapasweldo sa'yo ay ang mga tambaluslos. Yung kumpanya kung saan may ere yung programa, pag-aari na ngayon ni tambaluslos. Dapat sana meron ka man lang disclosure para naman malaman ng taong bayan kung saan ka nanggagaling, kung saan nanggagaling yung mga galit na meron ka laban kay PRRD. Na ang kabuhayan mo nakasalalay ngayon kitambaluslos. Pag kanya kasi merong disclosure, maintindihan namin kung saan nanggagaling yung ganyang, ewan ko ba, yung galit na hindi namin maintindihan na ano bang ginawa sa iyo ni Tatay Digong. Naalala namin nung in-interview mo si Tatay Digong nung presidente siya, hangang-hanga ka. Alam ko sa akin, hit na hit mo ko, pero alam ko na naman yun, no? Wala naman akong pakialam sa'yo, no? Pero nung ikaw ay nag-interview kay Tatay Digong, hangang-hanga ka sa kanya, tapos ngayon ko, ano-anong sinasabi mo. Alam mo kasi tayo mga Pilipino, kapag isang tao ay nakadapa na, hindi na sinisipa, Vice Ganda. Ang ginawa mo, nasa sahig na si Tatay Digong, nandun na, nakakulong na, 80 anyos, mamamatay na ata sa kulungan, sinisipa-sipa mo pa. Anong kaligayahan ang nakukuha mo sa ganyang gawain? Hindi ba dapat kung hindi mo siya po pwedeng sabihan ng ganda, tumahimik ka na lang. Ang gusto mo ba talaga tirisin pa yung tao na nakakulong na at 80 years old? At kung sa tingin mo na natutuwa ang taong bayan, naku ang Pilipino hindi ganyan. Ewan ko kung pareho tayo ng karanasan sa paglaki sa Pilipinas, no? Pero hindi natutuwa ang taong bayan na nakadapa na yung tao, sinisipa-sipa mo pa. Well, magdasal ka na lang na palaging nakadapa yang si Tatay Digong at ang mga supporters si Tatay Digong. Huwag mong kakalimutan, bilog ang daigdig. At pag yan ay bumalik sa'yo, sana maalala naman ng mga supporters ni Tatay Digong na may puso sila na kapag ikaw ay nakadarapa, hindi ka namin sisipain. Dahil sa ngayon po, yan talagang damdamin ng mga nagmamahal kay Tatay Digong. Kinakailangan talaga, ipagdasal na lang po ang kalagayan ni Tatay Digong habang siya nakakulong. And the last thing na gusto namin makita ay isang gaya mo na tatapakan pa at sisipain pa. Pero anyway, kung kaligayahan mo yan, okay lang naman siguro. Bahala ka. Bahala tayo, kanya-kanyang kaligayahan. Pero sa amin lang, that was in utter bad taste. Well, of course, hindi ka naman talaga icon of good taste, no? Dahil yan ang iyong brand of humor. Pero sana, ilagay naman sa tama.
But anyway, I'm sure mabubwisit lalo sa akin si Vice Ganda. Okay lang yan dahil wala namang maganda sinabi sa akin si Vice Ganda, no? Pero sa akin, sinasabi ko lang sa loobin ng mga Pilipino na ang taong nakadapa na, hindi na dapat sinisipa pa. Speaking truth to power is most potent when it makes people laugh. Ibig sabihin, tagos na tagos at tusok na tusok. Laughter is not only the best medicine, it is also the best wake-up call. Mabuhay ka, Meme Vice Ganda. Maraming salamat sa pagpapatawa ng may pagmumulat at paninindigan. At kung sakali persona non grata ka, carry lang yan. Dahil sa aming puso, Meme Vice, ikaw ay persona bonggang-bongga. Okay, again, wala ko kabasa sa joke or nakakita sa joke kung asa siya. But kung unsa man ang decision sa City Council of Davao, it has to be a majority decision. And the City Council of Davao is the correct body to declare a persona non grata diri sa ato ang syudad because they are representatives of the 3 districts of Davao City. Thank you. Last ma'am, we have Ma'am G. Nakasamin ay... Medyo restrained ho yung naging banggit ninyo sa West Philippine Sea. Ah. If we are going to compare it in 2022, you said, not an inch of our territory will be abandoned. 2024, you said, the WPS is ours and will remain ours. Ito hong huli ninyong SONA, sinabi ninyo, we are a friend to all and an enemy to none. What prompted this shift in tone? There is no shift in tone. My first interview, tinanong ako, anong foreign policy natin lalo na sa China? And that was my answer. Hindi naman nagbabago because continuing to defend strongly our territory is not mutually exclusive from being a friend to all and an enemy of none. Wala naman talaga tayong kinakalaban eh. Lahat naman kinakaibigan natin. Pero ipagtatanggol natin ang soberanya ng Pilipinas, ipagtatanggol natin ang teritoryo ng Pilipinas. You can do both. You don't have to choose one or the other. So ganyan ang ating position. You've always emphasized the importance of establishing a binding code of conduct in the South China Sea. Yes. Mag-host ho tayo ng ASEAN next year. Do you think we can take a bigger and more concrete steps to advance the conclusion of a binding code of conduct? We will certainly try because it is very, very important. Pagka nagkaroon ng ganyan, magiging maliwanag kung ano yung rules sa lahat, hindi lamang sa atin. Lahat ng nakapaligid sa South China Sea, lahat yan, sasabi na, wala nang ganito, wala nang ganyan, wala nang banggaan, wala nang magtatayo ng bagong island, wala nang gagawa nito, which was the original code of conduct. Something like that made it very, very clear what is expected of each country, each signatory country. Yeah, and that will make things a bit easier. Kasi hindi ka nag-aalangan na baka may mangyari, anong mangyayari. Hindi na pwedeng mangyari yan. Dahil pumayag nagpirmahan na tayo, nag-agree na tayo na hindi natin gagawin yan. So that's why it is very, very important. And it's very important to the Philippines because ang pinakamainit na lugar sa West Philippine Sea ay dito sa banda sa atin. Kaya mahalaga sa atin na magkaroon tayo ng code of conduct. Idagdag ko na rin ho siguro itong, nakikita ko rin naririnig ko na tanong even personally or on social media and all, sa mga maliliit na usap-usapan, dinadaan ho natin sa diplomacy, dinadaan natin sa usapan. Pero yung China, dangerous maneuvers, water cannon, Philippines files a protest, repeat. Ano ho kaya ang magbabago? Ano ho kaya ang pwedeng gawin pa para mas ma-assert ang karapatan ng Pilipinas sa region? We can only control what we do. We cannot control what other countries do. But we keep our lines of communication. Once the lines of communication are closed, then there is no room for improvement. That's why we keep the lines of communication open. Even kung minsan, sinasabi, it's useless, bakit pa, wala namang nangyayari. We have to keep on trying. We have to keep those lines of communication open. Hindi mo pwedeng isara na lang na ganun. Pagka ginawa mo yun, mas lalala ang sitwasyon.